Indian ang magnanakaw. Yan ang babaeng sumira sa tiwala ng kumpanya. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang estrangero, kundi sa lalaking nangako sa akin ng kasal kaninang umaga. Sa harap ng daan-daang marirengal na bisita, hindi ang singsing ng kanyang ina ang ibinigay sa akin ni Adrian, kundi ang pinakamasakit na kahihiyan na wawasak sa aking buhay. Tumigil ang ikot ng mundo ko habang nakatayo sa gitna ng marang yang bulwagan ng 5 bituing hotel sa Maynila. Ang lahat ng mata ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa industry, yan ang real estate, ay nakatitig sa akin. May mga bulong-bulungan, may mga mapanghusgang tingin at higit sa lahat, ang malamig na titig ni Adrian Monteverde, ang lalaking minahal ko ng lihim sa loob ng 4 na taon. Tiningnan ko ang sarili ko. Suot ko ang simpleng asul na bestido na binili ko mula sa aking maliit na ipon bilang kanyang sekretarya. Walang mamahaling alahas, walang makapal na kolorete. Kanilang umaga lang, tumawag siya sa akin na puno ng pananabik ang boses. Sinabi niyang ito na ang araw ng aming paglaya. Ipakikilala niya ako bilang kanyang magiging asawa sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng kumpanya. Ngunit na yon, ang pangarap na yon ay naging isang bangungot na gising. Sa tabi ni Adrian sa entablado ay nakatayo si Sofia, ang sikat na direktor ng marketing at anak ng isa sa pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng pamilya Monteverde. Napakaganda niya sa kanyang kumikinang nagintong kasuotan, nakahawak ang kamay sa braso ni Adrian na tila ba doon talaga siya nararapat. Bago ko pa man magawang magtanong, biglang nagdilim ang mga ilaw sa bulwagan at isang malaking screen sa entablado ang bumukas. Imbis na ang kasaysayan ng Monteverde Real Estate ang maipalabas, ang lumitaw ay ang mga pekeng dokumento ng bangko at isang video na nagpapakita sa akin na nag-aabot ng mga papeles sa isang hindi kilalang lalaki. Nakasulat sa screen ang malalaking titik, Elena Santos, magnanakaw ng 10 milyong piso. Isang malakas na singhap ang umalingaw sa buong silid. Narinig ko ang bulong ng mga kasamahan ko sa trabaho, mga taong numingiti sa akin kahapon lang. Ngunit na yon ay may pandidiri na sa kanilang mga mukha. Adrian! Bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses sa aking lalamunan. Hindi totoo ito. Alam mo ang totoo. Ikaw ang nag-utos sa akin na ihanda ang mga dokumento yan. Ngunit walang emosyon ang mukha ni Adrian. Walang galaw. Ang lalaking dati ay may mainit na tingin at malambot ng ngiti sa tuwing kamilang dalawa ang magkasama ay tila naging isang estatwa, ang bato. Ang kanyang pananahimik ay parang isang saksak sa aking dibdib. Ito ba ang utang na loob ko sa 4 na taon ng pagiging anino sa kanyang buhay? Ito ba ang kapalit ng mga gabi na puyat ako sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina na si Doña Sofia sa ospital? Habang si Sofia ay abala sa mga mararang yang partido, lumapit si Sofia sa mikropono, may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Isang simpleng sekretarya na pinagkatiwalaan ng kumpanya, ngunit pinili niyang ipagbili ang ating mga lihim para sa sariling interes. Hindi natin hahayaang sirain ng mga ganitong uri ng tao ang Monteverde. Naramdaman ko ang paghawak ng 2 malalaking gwardiya sa aking mga braso. Masakit ang kanilang hawak, ngunit mas masakit ang katotohanang hinahayaan ni Adrian na mangyari ito. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang takot at sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na apoy. Hindi ako magsusumamo. Hindi ko hahayaang makita nila akong umiyak at gumapang sa sahig upang magmakaawa sa isang kasalan ng hindi ko ginawa. Inangat ko ang aking ulo. Tiningnan ko ng diretso sa mata si Adrian. Sa harap ng lahat, marahas kong hinablot ang aking ID card na nakasabit sa aking leeg. Itapon ko ito sa sahig, mismo sa tapat ng makintab na sapatos ni Adrian. Hindi ko kailangan ang kumpanyang ito at hindi ko kailangan ng isang duwag na tulad mo. Malinaw at buong giting kong sinabi, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Kinaladkad ako ng mga gwardiya palabas ng bulwagan.
Bawat hakbang ko palayo ay puno ng kahihiyan. Ngunit pinanatili kong tuwid ang aking likod. Nang makarating kami sa labas ng hotel, marahas nila akong itinulak pababa sa hagdanan. Bumagsak ako sa semento habang ang malakas na ulan ng Maynila ay nagsimulang pumatak. Binabasa ang aking buong katawan. Habang nakaupo ako sa basang sahig, umiiyak kasabay ng ulan. Isang mabilis na anino ang lumapit sa aking tabi. Bago ko pa man maitaas ang aking paningin, naramdaman ko ang isang kamay na mabilis na may isiniksik sa bulsa ng aking basang Amerikana. Isang pabulong na boses ang narinig ko. "Umalis ka na rito, Elena. Huwag kang lilingon." Iyon ang boses ni Mang Tomas, ang matapat na driver ni Doña Sofia. Nang makaalis ang sasakyan, dahan-dahan kong ipinasok ang aking nanginginig na kamay sa bulsa ng aking Amerikana. Nilabas ko ang bagay na inilagay dun. Nanlaki ang aking mga mata. Isang singsing na gawa sa berdeng jade na papaligiran ng maliliit na diamante. Ito ang singsing na madalas kong makita sa daliri ni Doña Sofia noong siya ay nabubuhay pa. Ang singsing na ipinangako ni Adrian na ibibigay sa akin na yung gabi bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Kasama ng singsing ay ang isang maliit na piraso ng papel, basang-basa na, ngunit nababasa pa rin ang mabilis at magulong sulat kamay ni Adrian. "Tumakbo ka! Ililigtas kita!" Napatitig ako sa singsing at sa sulat huwag lumilingon habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa akin. Isang malaking tanong ang gumulo sa aking isipan. Kung mahal niya ako, bakit niya ako itinapon sa hurnong ito ng kahihiyan? At ano ang tunay na halaga ng singsing na ito na tila nais kunin ng lahat mula sa aking mga kamay? Gumigising ako sa gitna ng dilim. Nanginginig ang buong katawan mula sa lamig ng gabi at basang damit. Ang maliit at sira-sirang kwarto sa isang tago at murang paupahan sa gilid ng Maynila ang naging pansamantala kong kanlungan. Sa labas, naririnig ko pa rin ang walang humpay na patak ng ulan sa bubong na yero, parang sumasabay sa mabigat na tibok ng aking puso. Gamit ang isang maliit na kandila, dahan-dahan kong inilapit ang basang sulat ni Adrian sa apoy upang matuyo ito. Habang unti-unting natutuyo ang papel, tila mas lalong tumatatak sa aking isipan ang kanyang mga salita. "Tumakbo ka! Ililigtas kita!" Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin mga labi. Ililigtas? Matapos niya akong iharap sa buong mundo bilang isang magnanakaw? Matapos niyang hayaan si Sofia na tapakan ng aking danggal? Ang pag-ibig ba na iningatan ko ng 4 na taon sa dilim ay isang laro lamang para sa kanya? Tiningnan ko ang singsing na jade sa aking palad. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng kandila. Bigla kong naalala ang mga araw na nakaupo ako sa tabi ng kama ni Doña Sofia sa ospital. Nung mga huling sandali ng kanyang buhay, habang ang kanyang sariling pamilya ay abala sa pakikipag-agawan sa kapangyarihan sa kumpanya, ako lamang ang humahawak sa kanyang nanghihinang kamay. Naalala ko ang kanyang mahinang boses. "Elena anak, alam ko ang kabutihan ng puso mo. Huwag mong hahayaang makuha nila ang singsing na ito. Ito ang susi sa lahat ng aking pinaghirapan para kay Adrian. Protektahan mo ito." Sa sandaling iyon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ko ay isa lamang itong ordinaryong pamana ng pamilya. Ngunit ngayon, habang hinahawakan ko ang makinis na ibabaw ng jade, naramdaman ko ang bigat ng isang responsibilidad. Dahan-dahan kong ginamit ang dulo ng aking sadyang sinit na bestido upang dahan-dahang linisin ang mga bakas ng putik at ulan na kumapit sa singsing. Ipinangako ko sa aking sarili na kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang marunghisan ang tiwala ng tanging taong tunay na nagpahalaga sa akin sa pamilyang iyon. Biglang bumasag sa katahimikan ang ingay mula sa isang maliit at lumang telebisyon sa sulok ng silid. Ang mukha ni Sofia ang lumitaw sa screen. Siya ay nasa isang opisyal na press conference ng Monteverde Real Estate. "Kasalukuyan na nating nakikipagtulungan sa mga awtoridad upang mahanap si Elena Santos,"
Anunsyo ni Sofia na may pekeng lungkot sa kanyang mukha. Lubos naming ikinalulungkot ang kanyang pagtataksil. Ngunit titiyakin ng pamunuan ng Monteverde na pananagutin siya sa batas. Napakuyo mga aking kamao. Ang kasinungalingan ay naging katotohanan sa telebisyon at ako ngayon ay isang takas na kriminal. Isang mahinang katok sa pinto ang nagbabalik sa aking realidad. Natigilan ako, pinatay ang kandila at mabilis na kumuha ng isang lumang piraso ng kahoy bilang depensa. Elena, ako ito, si Ramon. Bulong ng maboses mula sa labas. Mabilis ko itong binuksan. Pumasok ang isang matandang lalaki na may basang Amerikana. Si Ate Ramon, ang matagal ng tapat na abogado at kaibigan ni Doña Sofia. Hinihingal siya at bakasang takot sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos at ligtas ka, sabi ni Ate Ramon habang isinasara ang pinto. Wala na tayong oras, Elena. Alam na ng mga tauhan ni Sofia na narito ka sa lugar na ito. Kailangan mong umalis. Ate Ramon, ano po ba ang nangyayari? Bakit nila ako ginigipit ng ganito? At bakit ibinigay sa akin ni Adrian ang singsing na ito? Sunod-sunod kong tanong habang ipinapakita ang singsing. Huminga ng malalim si Ate Ramon at tiningnan ang singsing ng may paggalang. Ang singsing na yan, Elena, hindi lang yan basta alahas. Ito ang susi sa isang lihim na foreign trust fund na itinayo ni Doña Sofia sa labas ng bansa bago siya namatay. Naglalaman ito ng 51% ng kabuuang shares ng Monteverde Real Estate. Napaawang ang aking bibig. Ano po? Alam ni Doña Sofia ang kasakiman ni Sofia at ng kanyang pamilya. Alam niyang gagamitin nila si Adrian upang makuha ang kumpanya. Kaya naman, ipinagkatiwala niya ang kontrol ng trust fund na yan sa iyo, Elena. Ang singsing na yan ay naglalaman ng digital signature at mga kinakailangang impormasyon upang ma-access ang pondo. Kung makuha yan ni na Sofia, tuluyan na nilang makokontrol ang kumpanya at masisira ang pamana ng pamilya. Naninginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa singsing. Ang buong buhay ko, ang 4 na taon ng aking tahimik na paglilingkod ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ko lang biktima ng pag-ibig. Ako ang tagapang-alaga ng huling pag-asa ng kumpanya. Kailangan mong umalis ng Pilipinas. Seryosong sabi ni Ate Ramon habang may inilabas siyang isang sobre mula sa kanyang bag. Narito ang isang tiket sa barko patungong Singapore at isang bagong pasaporte sa ilalim ng pangalang Helena Cruz. Doon, may mga kaibigan si Doña Sofia na tutulong sa iyo upang mag-aral at magbago ng buhay. Bumalik ka lamang kapag handa ka na. Kinuha ko ang sobre. Ang aking lumang buhay bilang si Elena Santos ay kailangang mamatay ngayong gabi upang isilang si Helena Cruz. Salamat po, Ate Ramon, sabi ko, may bagong lakas sa aking boses. Ngunit bago pa man kami makahakbang patungo sa likod na pinto ng paupahan, isang dambuhalang tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang sumayaw sa dingding ng aking maliit na kwarto, sinabayan ng malalakas na yapak ng mga sapatos sa labas ng eskineta. Nandito na sila. Bulong ni Ate Ramon na may takot. Takbo, Elena! Huwag kang magpapakuli! Lumipas ang 3 taon. Ang gusali ng Monteverde Real Estate na dating sumisimbolo sa yaman at kapangyarihan ay tila nawala na ng dating kislap. Sa loob ng marangyang boardroom, mabigat ang atmosfera. Ang kumpanya ay nasa gilid ng bangkarot dahil sa serya ng mga maling pamumuhunan at pagkawala ng mga malalaking proyekto. Wala na tayong ibang pagpipilian, Adrian, sabi ni Lucas, ang Chief Financial Officer, habang ipinapakita ang mga huling ulat sa pananalapi. Ang tanging makapagliligtas sa atin na yon ay ang pagtanggap sa merger proposal ng pamilya ni Sofia. Sila lang ang may sapat na kapital upang bayaran ng ating mga utang sa bangko. Si Sofia, na nakaupo sa tabi ni Adrian, ay mayabang na ngumiti. Huwag mo nang patagalin pa ito, Adrian babe. My family is doing you a favor. Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito,
Masisiguro natin ang kinabukasan ng Monteverde. Tumingin si Adrian sa mga dokumento sa kanyang harapan. Baka sa kanyang muka ang matinding pagod. Ang dating masigla at matikas na CEO ay tila binuhat ang buon daigdig sa kanyang mga balikat sa loob ng 3 taon. Ngunit ang ibig sabihin ng kontratang ito ay tuluyan ng mawawala ang kontrol ng pamilya ko sa kumpanyang itinayo ng aking ina. Business is business, Adrian, malamig na tugon ni Lucas. Kung hindi mo ito pipirmahan bago matapos ang linggong ito, ang bangko na ang magpapasara sa atin. Bago pa man maipagpatuloy ni Adrian ang pagsasalita, dahan-dahan bumukas ang mabigat na pintong kahoy ng boardroom. Ang lahat ng miyembro ng board of directors ay napalingon. Isang babae ang pumasok. Suot niya ang isang napaka-eleganteng puting power suit na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang bawat hakbang niya sa kanyang mataas na takong ay nagpapahiwatig ng awtoridad at tiwala sa sarili. Siya ay may dalang tila kakaibang lakas na nagpatahimik sa buong silid. Napatayo si Adrian mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang labi ay nanginig habang binibigkas ang isang pangalan na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Elena? Bulong niya. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatitig din si Sofia at Lucas, kapwa na bigla at napuno ng takot ang mga mukha. Ang dating rurok na sekretarya na kanilang itinapon sa ulan 3 taon na ang nakararaan ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Ngunit hindi na ito ang mahina at takot na babae. Tumingin ako ng diretso kay Adrian. Ang aking puso ay sandaling nyanig ng pamilyar na tinig, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Walang mababakas na emosyon sa aking mukha. Good morning, members of the board. Simula ko sa isang malamig at professional na tono. My name is Helena Cruz. I am the senior representative of Astra Investment Group. Elena, ikaw nga. Hakbang ni Adrian patungo sa akin, tila nanginginig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso upang tulungan akong hilahin ang upuan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, mabilis ngunit maingat kong iniwas ang aking braso. Iniwasan ko ang kanyang mainit na hawak at binigyan lamang siya ng isang formal at walang buhay na gupit ng ulo bilang pagkilala. Umupo ako ng mag-isa ng may buong grasya. Let's focus on the agenda, Mr. Monteverde, sabi ko. Pinutol ang anumang personal na koneksyon. Nandito ako upang talakayan ang interes ng Astra Investment Group na bilhin ang 5.1% ng shares ng inyong kumpanya upang maiwasan ang inyong bangkarot. Agad na nakabawi si Sofia mula sa kanyang pagkagulat. Tumayo siya at marahas na itinuro ang kanyang daliri sa akin. This is ridiculous! Adrian, bakit hinahayaan mo pumasok ang kriminal na ito sa ating boardroom? She is Elena Santos, ang magnanakaw na tumakas 3 taon na ang nakalilipas. Guards, ipatawag ang mga pulis at ipakulong ang babaeng ito. Tumingin ang mga miyembro ng board sa isa't isa, nagsimulang magbulungan ang buong silid. Ngunit nanatili akong nakaupo ng tuwid, may maliit at kalmadong ngiti sa aking mga labi. Inilabas ko ang isang makapal na folder mula sa aking mamahaling bag at dahan-dahan kong ipinatong ito sa mesa. Miss Sofia, bago mo ako tawaging kriminal, baka gusto mo munang basahin ang opisyal na desisyon ng korte sa Singapore at Pilipinas. Sabi ko habang itinutulak ang mga papeles sa kanyang harapan. Ang kasong isinampa ninyo laban sa akin 3 taon na ang nakararaan ay tuluyan ng ibinasura dahil sa kawalan ng merito at kawalan ng mga orihinal na ebidensya. Sa madaling salita, ako ay ganap na inosente sa harap ng batas. Natigilan si Sofia, habang si Lucas naman ay napalunok ng laway habang binabasa ang mga dokumento. Inayos ko ang aking upuan at tumingin ng mas malamig sa kanilang dalawa. At habang pinag-uusapan natin ang batas, baka mas interesado ang Board of Directors na malaman kung bakit may nawawalang 50 milyong piso sa mga account ng Monteverde sa nakalipas na 2 taon.
at kung bakit ang mga pondong ito ay tila patuloy na naililipat sa isang pribadong kumpanya na pagmay-ari ng pamilya ni Miss Sofia sa ilalim ng pamamahala ni Mr. Lucas. Naging ganap na tahimik ang buong silid. Si Lucas ay biglang namutla habang si Sofia ay napanganga sa gulat. Tumingin si Adrian sa kanila, pagkatapos ay sa akin, bakas ang matinding kalituhan at galit sa aking mga mata. Gabi na, ngunit maliwanag pa rin ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng aking pansamantalang opisina sa Astra. Nakatitig ako sa kawalan habang hinahawakan ang berdeng singsing sa aking daliri. Ang mga mukha ni na Sofia at Lucas nang ibunyag ko ang kanilang anoma as sa pananalapi kanina ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Ngunit higit sa lahat, ang nagmamakaawang mga mata ni Adrian ang hindi ko maalis sa aking alaala. Bakit ganoon na lamang ang kanyang hitsura? Bakit tila pasan niya ang buong mundo? Kung masaya siya sa piling ni Sofia, bakit walang kahit katiting na kislap sa kanyang mga mata? Bumasag sa aking pag-iisip ang isang mahinang kumatok sa pinto. Pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang maliit na kahon. Ma'am Helena, may nag-iwan po nito sa lobby. Para sa inyo raw po. Nang buksan ko ang kahon pagkaalis ng aking sekretarya, tumambad sa akin ang isang lumang digital recorder at isang maikling liham mula kay Ate Ramon. Elena, panimula ng sulat ni Ate Ramon, alam kong bumalik ka para sa hustisya. Ngunit bago mo tuluyang sirain si Adrian, kailangan mong pakinggan ang katotohanang itinago niya sa iyo sa loob ng 3 taon. Pindutin mo ang play. Nanginginig ang aking daliri hango habang pinipindot ang maliit na buton sa recorder. Isang static na tunog ang narinig, kasunod ng boses na pamilyar sa akin. Ang boses ni Sofia. 3 taon na ang nakararaan. Pumili ka, Adrian. Malamig na boses ni Sofia sa recording. Pipirmahan mo ang merger at pakakasalan mo ako o ipapadala ko ang mga dokumentong ito sa pulisya ngayon din? Titiyakin kong mabubulok sa kulungan ang sekretarya mong si Elena. May pirma niya ang lahat ng check. Kahit anong depensa ang gawin niya, hindi siya makakaligtas. Sofia, pakiusap? Boses iyon ni Adrian. Ngunit hindi ito ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ang boses ng isang lalaking tulo, yang nawasak, nanginginig at puno ng luha. Huwag mo siyang isama rito. Walang kinalaman si Elena sa gulo natin. Desisyon mo ang hinihintay ko, Adrian. Isang tawag ko lang, darating ang mga pulis sa kanyang apartment. Sagot ni Sofia. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa recording. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Adrian, ang kanyang boses na tila nagmula sa pinakamailalim na bahagi ng impyer no kapag sumagot siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Basag ang boses ni Adrian. Pakakasalan kita, Sofia. Pipirmahan ko ang kontrata. Pero i-withdraw mo ang kaso laban kay Elena. Hayaan mo siyang umalis ng ligtas sa Maynila. Huwag mo no siyang guguluhin muli. Pakiusap. Ayan. Ganyan nga, Adrian. Napakadaling kausap. Tawa ni Sofia bago namatay ang recording. Natigilan ako. Parang huminto ang tibok ng aking puso. Ang recorder ay dahan-dahan na nalaglag mula sa aking kamay patungo sa mesa. Binuksan ko ang kasamang dokumento sa loob ng kahon. Ito ay mga lumang titulo ng lupa at mga sertipiko ng shares. Ayon sa ulat ni Ate Ramon, upang tuluyang mabayaran ang mga utang na idinulot ng pananabotahe ni Lucas at upang mapanatiling ligtas ako sa Singapore, lihim na ibinenta ni Adrian ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang kanyang mga kotse, ang kanyang sariling bahay, at ang mga shares na natitira sa kanya. Nabuhay siya sa ilalim ng blackmail at pang-aapi ni Sofia sa loob ng 3 taon, pinapasan ang kasalan ng hindi sa kanya, para lamang masigurong hindi ako maabot ng galit ng pamilya ni Sofia. Hindi bulong ko habang ang mga luha na matagal kong pinigilan ay nagsimulang pumatak sa aking mga pisngi. Hindi maaari,
ang lalaking kinamuhian ko sa bawat gabi ng aking pag-iisa, ang lalaking sinisi ko sa aking pagpapatapon, ay ang lalaki palang nagbuwis ng sarili niyang buhay at kalayaan upang ako ay makahinga. Ang bawat malamig na salitang binitawan ko sa kanya sa boardroom kanina ay naging parang mga patalim na bumabalik sa aking sariling dibdib. Niyakap ko ang aking sarili, umiiyak ng walang tunog sa madilim na opisina. Kinuha ko ang berdeng singsing ng kanyang ina at marahan ko itong inilapat sa akin nanginginig na labi. Adrian, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo akong magalit sa iyo? Biglang yumanig ang katahimikan ng gabi nang mag-ring ang aking personal na telepo. Isa itong hindi kilalang numero. Dahan-dahan ko itong sinagot, pinipigil ang aking hikbi. Hello? Elena? Boses iyon ni Adrian. Pagod, marahas, ngunit puno ng pag-aalala. Adrian? Bulong ko, halos hindi makapagsalita dahil sa sakit. Elena, pakinggan mo ako ng mabuti. Mabilis ang kanyang pagsasalita, hinihingal. Huwag kang pupunta sa construction site ng Monteverde sa Bulacan bukas. Nalaman kong sinabotahe ni na Sofia at Lucas ang mga materyales doon upang isisi sa Astra mo ang magiging aksidente. Mapanganib, Elena. Pakiusap, mag-iingat ka. Huwag kang pumunta. Adrian, mag-usap tayo. Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, namatay na ang linya. Napatitig ako sa screen ng aking telepo habang ang aking puso ay napuno ng matinding kaba at panibagong determinasyon. Kinaumagahan, sa kabila ng babala ni Adrian, nagpasya akong pumunta sa construction site ng Monteverde sa Bulacan. Alam kong ito ay isang patibong, ngunit bilang kinatawan ng Astra, hindi ko maaaring hayaang masira ang aming pamumuhunan ng walang laban. Nang makarating ako, sinalubong ako ng isang magulong eksena. 12 ng mga rallyista ang may hawak na mga placard, sumisigaw ng mga pangalan ko at ng Astra. Elena Santos, magnanakaw ng lupa! Astra, lumayas kayo! Ang nakasulat sa mga banner. May mga mamamahayag din na may dalang mga camera, tila nakaabang sa aking pagdating. Malinaw na ito ay orchestrated ni Sofia. Nang bumaba ako sa aking sasakyan kasama ang aking mga bodyguards, mas lalong nag-ingay ang grupo ng mga rallyista. Isang lalaki ang lumapit at sumigaw, "Ibalik mo ang lupa namin!" Bigla niyang inihagis ang isang matigas na bato diretso sa aking muka. Napapikit ako sa takot, inihahanda ang aking sarili sa sakit. Ngunit walang batong tumama sa akin. Sa halip, naramdaman ko ang isang malakas at mainit na katawan na humarang sa aking harapan. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig ko. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Adrian na nakatayo sa tapat ko. Yakap ako ng mahigpit habang ang kanyang likod ay nakaharap sa mga rallyista. Ang bato ay tumama sa gilid ng kanyang noo at ang pulang dugo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang muka. "Adrian!" sigaw ko. Ang aking puso ay binalot ng matinding takot. "Bakit ka narito? Bakit mo ginawa yon?" "Sabi ko sa'yo, mag-iingat ka," bulong niya. Kahit nahihirapan ay sinubukan pa rin niyang gumiti upang pakalmahin ako. Naramdaman ko ang mga kamera ng media na nakatutok sa amin. Kahit nais kong yakapin siya at tingnan ang kanyang sugat, pinigilan ko ang aking sarili. Iniiwas ko ang aking katawan mula sa kanyang yakap. Kailangan kong manatiling propesyonal. Hindi ko maaaring hayaang gamitin ito ni Sofia upang gumawa ng bagong chismis sa media. Kinuha ko ang isang megaphone mula sa aking bodyguard. Humakbang ako patungo sa unahan ng mga rallyista. Hinarap ang galit ng mga tao ng walang takot. "Makinig kayo sa akin!" sigaw ko sa megaphone. Ang aking boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong site. "Naiintindihan ko ang inyong galit, ngunit pakinggan ninyo ang katotohanan. Ang Astra at Monteverde ay nag-apruba na ng isang komprehensibong compensation package na nagkakahalaga ng higit sa 150% ng halaga ng inyong mga lupa.
Narito ang mga pirmadong dokumento. Inilabas ko ang mga papeles na may opisyal na selyo ng Astra. Ang perang ito ay dapat na naipamahagi sa inyo noong nakaraang buwan pa. Ngunit ang Departamento ng Marketing sa ilalim ni Sofia at ang pananalapi sa ilalim ni Lucas ang nag-ipit ng inyong mga pondo upang galitin kayo at isisi sa amin ang gulo. Nagsimumulang magbulungan ng mga tao. Ang galit sa kanilang mga mukha ay napalitan ng kalituhan. Tumingin sila sa mga papeles na hawak ko, pagkatapos ay sa isa't isa. Unti-unting ibinaba ng ilan ang kanilang mga placard. Ang media naman ay mabilis na kumuha ng mga larawan ng aking hawak na ebidensya. Nang kumalma ang sitwasyon, pumasok kami ni Adrian sa loob ng pansamantalang site office upang gamutin ang kanyang sugat. Habang nakaupo siya sa lumang silya, kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa upang punasan ng dugo sa kanyang noo. Natigilan ako nang makita ang panyong yon. Ito ay isang lumang puting panyo na may bordadong titik E sa sulok. Isang panyong ibinigay ko sa kanya noong unang taon ng aming relasyon nang siya ay magkasakit. Luma na ito, may kaunting sinet, ngunit halatang maingat na nilabhan at itinago sa loob ng 3 taon. Itinatabi mo pa rin ito? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Adrian sa panyo. Pagkatapos ay sa akin ng may malalim na pagsisisi. Ito lang ang natitirang alaala mo na nagpapanatili sa akin na lumaban, Elena. Kahit galit ka sa ako, hindi ko kayang itapon ang tanging bahagi ng buhay ko na naging tunay na masaya. Umiwas ako ng tingin, natatakot na baka makita niya ang emosyong namumuo sa aking mga mata. Ang pader na itinayo ko laban sa kanya ay muling nakakaramdam ng matinding bitak. Samantala, sa opisina ng Monteverde sa Maynila, galit na ibinaba ni Lucas ang kanyang telepo pagkatapos makipag-usap sa kanyang tauhan sa Bulacan. Mabilis niyang tinawagan si Sofia. Sofia, nabigo ang plano natin sa site. Nilabas ni Elena ang mga compensation papers. Ulat ni Lucas. Ano? Ang walang hiyang babaeng iyon! Sigaw ni Sofia sa kabilang linya. Pero may nakuha akong isang mahalagang larawan mula sa media. Patuloy ni Lucas na may nakakatakot na tawa. I-zoom in mo ang larawan ni Elena habang hawak ang megaphone. Tingnan mo ang kanyang daliri. Suot niya ang singsing ng matanda, Sofia. Nasa kanya ang susi sa trust fund. Natahimik si Sofia sa kabilang linya, bago sumagot na may malamig na boses. Ihanda mo ang mga tauhan natin, Lucas. Oras na para bawiin ang pagmamay-ari natin, kahit dumanak pa ang dugo. Nasa loob ako ng aking tanggapan sa gusali ng Monteverde. Ito ang dating silid kung saan ako nagtatrabaho bilang isang hamak na sekretarya 3 taon na ang nakararaan. Ngayon, bilang kinatawan ng Astra, muli kong ginamit ang silid na ito upang suriin ang mga orihinal na dokumento at accounting books ng kumpanya. Tahimik ang buong palapag dahil gabi na at umuwi na ang karamihan sa mga empleyado. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia ng walang pasabi at mabilis na isinara ang pinto sabay lock nito. May suot siyang mapait at galit ng ngiti habang dahan-dahan siyang lumalapit sa aking mesa. Elena Santos o Helena Cruz, kung anuman ang gusto mong itawag sa sarili mo ngayon, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng put. Matalino ka rin pala. Ginamit mo pa ang media para palabasin na ikaw ang tagapagligtas ng mga rallyista. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo at tumingin sa kanya ng walang takot. Anong kailangan mo, Sofia? Labas na ito sa oras ng trabaho. Huwag ka nang magkunwari. Galit na sigaw niya, sabay hampas ng kanyang mamahaling bag sa aking mesa. Nakita ko ang mga larawan sa Bulacan. Suot mo ang singsing ng matandang si Sofia. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan ngayong din, Elena. At bakit ko naman gagawin yon? Malamig kong tanong. Dahil kung hindi mo ibibigay sa akin ang singsing na yan, sisiguraduhin kong babagsak ang Monteverde bukas na bukas din. Banta ni Sofia. Lumapit pa siya sa akin na tila ba nanginginig ang buong katawan sa galit.
Hiilahin ng pamilya ko ang lahat ng bank guarantees at kapital na nagpapanatiling nakatayo sa kumpanyang ito. Ang lahat ng ginagawa mo upang isalba ang Monteverde ay mawawala ng saysay. Magiging abo ang kumpanyang itinayo ng matanda. Tumingin siya sa aking muka. Sinusubukang hanapin ang takot sa aking mga mata. Sino ka ba sa akala mo? Isang hampaslupang sekretarya na nanggaling sa putikan. Ang tangang matandang si Sofia. Namatay siyang mahina at nag-iisa sa ospital. At tanging isang katulong na tulad mo lang ang kasama niya. Akala mo ba ay may halaga ang tiwalang ibinigay niya sa'yo? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisingi. Ang saktan ako ay kaya kong tiisin. Ngunit ang bastusin ng alaala ng tanging babaeng tumuring sa akin na parang tunay na anak ay hindi ko hahayaan. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pinto. Bumukas ang pinto dahil sa lakas ng tulak mula sa labas. Si Adrian. Hingal na hingal siya. Mukhang narinig ang sigaw ni Sofia mula sa koridor. Mabilis siyang humakbang papasok at humarang sa gitna namin ni Sofia. Sofia! Sobra na ito! Galis na sigaw ni Adrian. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Huwag mong madungisan ang pangalan ng aking ina sa harap ko. At hindi ko hahayaang saktan mo pa si Elena. Natawa si Sofia ng mapait. Oh, narito pala ang bayani natin. Adrian, handa ka bang makitang mawasak ang Monteverde Real Estate para sa babaeng ito? Sige! Magmamatigas ka? Hiilahin ko ang lahat ng pera ng aking pamilya. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin kapag naghirap kayo. Tumingin si Adrian sa akin, may takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Tapos na ang panahon na kailangan ko ng tagapagligtas. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Humakbang ako palabas mula sa likod ni Adrian. Hinarap si Sofia ng may buong dignidad at lakas na nakuha ko sa loob ng 3 taon. Inangat ko ang aking kamay. Ipinakita sa kanya ang berdeng singsing ng jade na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ni Doña Sofia dahil alam niyang hindi ka karapat-dapat sa kumpanyang ito, Sofia. Simula ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. It is mine, at mananatili ito sa aking daliri. Tumingin ako sa kanya ng may panghahamak. Hilahin mo ang lahat ng kapital ng pamilya mo, Sofia. Hayaan mong bumagsak ang Monteverde Real Estate dahil ang Astra Investment Group ay may higit na sapat na pondo upang bilhin ang buong kumpanya kahit gaano pa kalaki ang utang na iwan mo. Sa oras na mag-pull out ka, mas mapapadali ang pagkuha ko sa natitirang shares ng Monteverde. At sa huli, ikaw ang mawawala ng posisyon. Natigilan si Sofia. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Napagtanto niya na ang kanyang banta ay walang silbi laban sa kapangyarihan ng pondo ng Astra kay hawak ko. Hinding-hindi ko ito papatawarin, Elena. Pabulong na sigaw ni Sofia, nanginginig ang mga labi sa matinding kahihiyan at galit. Marahas niyang binuksan ang pinto at lumabas. Pinalipad ang pinto sa kanyang likod. Nang makalabas siya ng gusali, kinuha niya ang kanyang telpon na may nanginginig na mga kamay. Isang mensahe mula kay Lucas ang kanyang nabasa. Handa na ang lahat. Oras na para tapusin ito. Tumingin si Sofia sa madilim na langit ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng galit. Maghanda ka, Elena. Kung hindi mapapasa akin ang Monteverde, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang huling tuloy mo. Pagkatapos ng mainit na paghaharap namin ni Sofia sa opisina, tila dinala ng hangin ang aking mga paa sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking katahimikan bago ang unos, sa lumang simbahan ng aming barangay. Madilim na sa loob ng simbahan, tanging ang mga aandap-andap na liwanag ng mga kandila ang nagbibigay ng buhay sa mga anino ng mga santo. Lumapit ako sa harapan at lumuhod. Amoy na amoy ko ang sampagita at natutunaw na mitsa. Dito, hindi ako si Helena Cruz na makapangyarihang kinatawan ng Astra. Dito, ako lang si Elena, ang babaeng naghahanap ng sagot sa gitna ng kaguluhan. Patawarin ninyo ako kung napuno ng galit ang puso ko.
Bulong ko habang nakapikit ang aking mga mata. Gabayan ninyo ako na gawin ang tama para sa alaala ni Doña Sofia. Pagkatapos magdasal, nagpasya akong dumaan sa lumang bahay ni Doña Sofia. Ang mansyong iyon ay nisealed na ng bangko dahil sa mga utang ng kumpanya. Ngunit alam ko ang isang lihim na lagusan sa gilid ng harden na madalas naming gamitin ni Doña Sofia noong gusto niyang lumabas nang hindi napapansin ng mga tauhan ni Sofia. Pumasok ako sa loob. Malikabok ang bawat sulok. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng puting tela, tila mga multo sa gitna ng dilim. Ngunit nang makarating ako sa tapat ng maliit na altar ng pamilya sa ikalawang palapag, natigilan ako. May liwanag doon. Nakita ko si Adrian. Hindi siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt, marumi ang mga kamay, at may hawak na basahan. Tahimik niyang nililinis ang altar at ang dio ni Doña Sofia. Hindi ko na malayan na nakatitig lang ako sa kanya. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila ba bawat pagpunas niya sa frame ng larawan ay isang paraan ng paghingi ng tawad sa kanyang ina. Elena? Napaangat siya ng tingin at halatang nagulat. Paano ka nakapasok dito? Alam ko ang daan, maikli kong sagot. Lumapit ako at kumuha rin ng isang basahan. Nagsimula kaming maglinis ng magkatabi, walang imikan sa loob ng mahabang sandali. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Dito ko siya huling nakausap bago siya dinala sa ospital. Basag ni Adrian ang katahimikan. Sabi niya sa akin, Adrian, ang kayamanan ay madaling makuha. Pero ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay minsan lang darating. Nung panahong yon, hindi ko naintindihan. Masyado akong abala sa pagpapatunay sa Board of Directors na kaya kong pamunuan ang Monteverde. Tumigil siya sa paglilinis at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Patawarin mo ako, Elena. Sa pagiging duwag ko. Sa pag-aakalang ang pagpapakasal kay Sofia ang tanging paraan para maligtas ka. Nawala ko ang lahat. Ang kumpanya, ang ina ko at higit sa lahat, ikaw. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Habang inaabot ko ang isang maliit na box ng mga alaala sa altar, aksidenteng nagdait ang aming mga kamay. Napansin ni Adrian ang isang maliit na peklat sa aking braso. Ang sugat na nakuha ko nung huling gabi sa ospital nang protektahan ko si Doña Sofia sa pagkahulog mula sa kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking braso. Ang kanyang daliri ay marahang dumaan sa peklat na yon. Hanggang ngayon, dala mo pa rin ang sakripisyo mo para sa pamilya ko. Samantalang ako, puro sakit lang ang naibigay ko sa iyo. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ko sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang natitibag. Hindi ko maikakaila ang init ng kanyang hawak at ang katotohanan sa kanyang boses. Hilahin. Ko na sana ang aking kamay nang biglang may narinig kaming kakaibang tunog. Clack! Ang berdeng singsing na jade sa aking daliri ay tumama sa bede ng lalagyan ng dio ni Doña Sofia. Ang altar na ito ay gawa sa isang uri ng kahoy na may magnetikong lock sa ilalim. Nang maglapit ang singsing at ang isang bahagi ng altar, may maliit na compartment na biglang bumukas sa ilalim ng larawan ni Doña Sofia. Nanlaki ang aming mga mata. May isang maliit na USB drive na nakatago doon na may nakadikit na maliit na note. Para sa tunay na tagapagmana ng Monteverde. Adrian, tingnan mo! Bulong ko. Ngunit bago pa namin mahawakan ng USB, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Narinig namin ang pagbasag ng salamin sa ibaba at ang malalakas na yapak ng mga sapatos na papasok sa bahay. Nandito sila. Pabulong na sabi ni Adrian. Mabilis niyan hinawakan ang kamay ko at hinila ako sa ilalim ng dilim. Elena, makuha man nila ang mansyong ito, huwag mong bibitawan ng USB na yan. Yan ang huling alas natin. Sa ilalim ng takip ng dilim at sa tulong ng pamilyar na pasikot-sikot sa mansyon, himalang nakatakas kami ni Adrian mula sa mga tauhan ni Sofia.
Bit-bit ang maliit na USB drive na tila ba ginto ang halaga. Batid naming ito na ang huling pagkakataon upang bawiin ang lahat. Kinaumagahan, ang hangin sa boardroom ng Monteverde Real Estate ay kasing lamig ng yelo. Ito ang araw na itinakda ni na Sofia at Lucas para sa isang emergency shareholders meeting. Ang layunin? Formal na patalsikin si Adrian bilang CEO at aprubahan ang pagbebenta ng kumpanya sa isang dayuhang korporasyon na kontrolado ng pamilya ni Sofia. Kampanteng nakaupo si Sofia sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang isang pulang damit na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Sa tabi niya, si Lucas ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento. May mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Ngayong wala na si Adrian at ang kanyang mga emosyonal na desisyon, maari na nating simulan ang pagboto. Anunsyo ni Sofia sa harap ng mga board members. Ang Monteverde ay nangangailangan ng bagong direksyon at ang merger na ito ang tanging paraan. Hahawakan na sana ni Sofia ang panulat upang pirmahan ang merger agreement nang biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng boardroom. Pumasok ako kasama si Ate Ramon at ang dalawang kinatawan mula sa isang international na bangko. Sa likod namin, nakatayo si Adrian. Bagamat may benda ang ilagbahagi ng braso mula sa kaguluhan kagabi, ay bakas ang panibagong lakas sa kanyang mga mata. Ipinapaalam ko sa Board of Directors na ang pagpupulong na ito ay illegal at walang bisa. Malakas na pahayag ni Ate Ramon. Tumayo si Sofia, nanlilisik ang mga mata. Sino ka para sabihin yan? At bakit narito ang magnanakaw na ito? Turo niya sa akin. Guards, ilabas sila! Hindi kami aalis, Sofia. Malamig kong sabi habang naglalakad patungo sa unahan ng mesa. Inilabas ko ang USB drive mula sa aking bulsa at idinikit ito sa system ng projector. Dahil ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito ay narito na. Sa malaking screen, lumitaw ang isang opisyal na dokumentong digital na may selyo ng Singapore High Court at ng Bangko Sentral. Ito ang digital trust deed ni Doña Sofia. Naging ganap na tahimik ang silid habang binabasa ng mga board members ang nilalaman ng testamento. Ayon sa huling testamento ni Doña Sofia Monteverde, pagpapatuloy ni Ate Ramon, 51%, 51% ng kabuuang shares ng Monteverde Real Estate ay inilagak sa isang lihim na trust fund 3 taon na ang nakalilipas. Ang tanging tagapang-alaga at benepisyaryo ng pondong ito, na may ganap na karapatang bumuto at magdesisyon para sa kumpanya, ay walang iba kundi si Elena Santos o mas kilala ngayon bilang Helena Cruz. Bumagsak ang panulat mula sa kamay ni Sofia na panganga ang mga board members. Ang gulungan ay naging ingay ng gulat. Hindi maaari! Peke ang dokumentong yan! Sigaw ni Sofia. Nanginginig ang buong katawan. Paano napunta sa isang hamak na sekretarya ang kontrol ng pamilya ko? Dahil alam ni Doña Sofia kung sino ang tunay na nagmamahal sa kumpanyang ito at kung sino ang mga linta na nais lamang itong sipsipan. Tugon ko habang tinitingnan siya ng diretso sa mata. Hindi mo kailanman mapapantayan ang pagmamahal ng isang ina na handang protektahan ang kanyang anak kahit sa kabilang buhay. Mabilis na lumapit ang mga board members sa akin, tila nakalimutan na ang presensya ni Sofia. Ang kapangyarihan ay lumipat sa isang iglap. Sa ilalim ng mga dokumento sa USB, lumitaw din ang mga ebidensya ng serye ng pananabotahe at pagnanahaw na ginawa ni Lucas sa loob ng 3 taon. Mr. Lucas, Miss Sofia, sabi ng kinatawan ng bangko. Simula sa oras na ito, lahat ng inyong access sa accounts ng Monteverde ay frozen. Ang inyong mga posisyon sa kumpanya ay suspendido habang hinihintay ang formal na investigasyon para sa plunder at estafa. Napaupo si Sofia. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang imperyong binuo sa kasinungalingan ay nagigiba na sa kanyang harapan. Si Lucas naman ay dahan-dahang umatras patungo sa gilid ng silid. Ang kanyang kamay ay nakatago sa loob ng kanyang Amerikana. Tumingin siya sa akin ng may tindi ng galit.
Pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana kung saan may nakaparadang isang itim na van. Kinuha niya ang kanyang telepo at may mabilis na itinatype. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Adrian, nakita ko ang pasasalamat at paghanga sa kanya. Ngunit bago pa kami makapagdiwang, napansin ko ang kakaibang kilos ni Lucas. "Elena, yumuko ka!" Sigaw ni Adrian nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang armadong lalaki na hindu mga gwardiya ng kumpanya. Kinuha ni Lucas ang pagkakataon sa gitna ng kaguluhan. Marahas niyang hinablot ang aking braso at itinutok ang isang baril sa aking tagiliran habang ang kanyang mga tauhan ay tinutukan ang lahat sa loob ng silid. Kung hindi mapapasa amin ang kumpanyang ito, walang makakakuha nito ng buhay. Pabulong na sabi ni Lucas sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng baliw na determinasyon. Ang gulo sa boardroom ay nauwi sa isang madilim na bangungot. Gamit ang baril na nakatutok sa aking tagiliran, kinaladkad ako ni Lucas, palabas ng gusali, patungo sa isang naghihintay na itim na van. Walang nagawa si Adrian at ang mga board members dahil sa mga armadong lalaki na nakapaligid sa amin. Huwag kayong susunod! Isang hakbang, itutuloy ko ito! Sigaw ni Lucas habang isinasakay ako sa sasakyan. Mabilis kaming humarurot palayo sa lungsod. Sa loob ng van, katabi ko si Sofia na tila nawawala na sa sariling katinuan. Ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tinde ng galit at takot. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena?" Pabulong na sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Masisira ang buhay ko dahil sa'yo. Kaya sisiguraduhin kong sasama ka sa akin sa impyerno." Dinala nila ako sa isang liblib na bodega sa labas ng lungsod. Isang lumang imbakan ng mga materyales ng Monteverde na matagal nang inabandona. Amoy alikabok, kalawang at lumang chemical ang paligid. Itinali nila ako sa isang lumang silya sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Inilapag ni Sofia ang isang laptop sa harap ko. "Ibigay mo ang access code, i-transfer mo ang lahat ng shares ng Astra pabalik sa personal na account ko, na yun din." Tiningnan ko siya ng diretsyo, kahit pagod at masakit ang aking mga braso dahil sa pagkakatali. "Kahit patayin ninyo ako, Sofia, hindi ninyo makukuha ang kumpanya. Ang Astra ay may dead man switch. Kapag may nangyaring masama sa akin, ang lahat ng ebidensya laban sa inyo ay otomatikong ipapadala sa lahat ng sangay ng media at pulisya." "Sinungaling!" sigaw ni Sofia sabay sampal sa akin ng malakas. Dumugo ang gilid ng aking labi, ngunit hindi ako umiyak. Tumingin ako kay Lucas na kanina pabalisa. Pabalik-balik ang lakad at madalas tumitingin sa kanyang telpon. "Lucas, pakinggan mo ako," mahinahon kong sabi. Sinisikap na makuha ang kanyang atensyon. "Kilala mo ang pamilya ni Sofia. Kapag nahuli kayo, sino sa tingin mo ang isasakripisyo nila? Si Sofia na kanilang kadugo o ikaw na isang empleyado lang? May kopya ako ng mga pirma mo sa lahat ng anomala sa pananalapi. Ikaw ang mabubulok sa kulungan habang sila ay gagamit ng pera para makalaya." Natigilan si Lucas. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos ay sa akin. Pakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Huwag kang makinig sa kanya, Lucas," sigaw ni Sofia. "Tapusin na natin ito. Ibigay mo ang dokumento, pipirmahan niya ito sa ayaw at sa gusto niya." Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking no. Sa kabila ng takot, hinawakan ko ng mahigpit ang berdeng singsing sa aking daliri sa pamamagitan ng aking mga nakataling kamay. "Doña Sofia, bigyan ninyo ako ng lakas," bulong ko sa aking isipan. Biglang narinig ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa labas ng bodega. Naging alerto ang mga tauhan ni Lucas. "Nandito na sila," sabi ng isa sa mga lalaki na nakatanod sa pinto. "Ang mga pulis at si Agent Monteverde." "Paano nila tayo nahanap?" sigaw ni Sofia, lalong nag-hysterical. "May GPS tracker ang sasakyan ginamit natin, tanga!" Bulyaw ni Lucas sa kanya. Napagtanto niyang wala na silang takas.
Sa gitna ng panic, lalong naging mapanganib ang hitsura ni Lucas. Kumuha siya ng 1 galon ng gasolina na nakatabi sa sulok at nagsimulang ibuhos ito sa paligid ng mga lumang kahoy at materyales malapit sa akin. Kung hindi mapapasa atin ang kumpanyang ito, walang makakakuha nito. Sigaw ni Lucas habang kinukuha ang kanyang lighter. Susunugin ko ang lahat. Kasama ka, Elena. Lucas, wag! Sigaw ni Sofia, tila natahanang makitang handa ng mamatay ang kanyang kasama. Ngunit huli na ang lahat. Isang maliit na apoy ang nalaglag mula sa kamay ni Lucas at sa isang iglap, ang bodega ay binalot ng dambuhalang apoy. Ang usok ay mabilis na kumalat, nagpahirap sa aking paghinga habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa aking kinauupuan. Ang init ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Ang maitim at makapal na usok ay dahan-dahang lumalamon sa oxygen sa loob ng bodega, dahilan upang ang bawat paghinga ko ay maging isang masakit na paghihirap. Nakagapos pa rin ako sa silya, nakatitig sa mga dambuhalang liab ng apoy na mabilis na gumagapang sa tuyong kahoy patungo sa aking kinalalagyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Lucas na nagmamadaling tumakbo patungo sa likod na pinto. Bit-bit ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Si Sofia naman ay nakatayo sa gitna ng usok, umiiyak at nagsisigaw. Tila tuluyan ang nawala sa kanyang katinuan habang pinapanood ang pagguho ng kanyang mga plano. Tapos na ang lahat, Sofia. Mamatay tayong lahat dito. Sigaw ni Sofia habang nakatingin sa kisame na nagsisimulang bumigay. Biglang isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pangunahing pintuan ng bodega. Isang bulto ng tao ang pilit na sumusuong sa gitna ng apoy. Si Adrian. Basang-basa ang kanyang suot na jacket, marahil ay ibinabad sa tubig bago siya pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa akin. "Elena!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang emosyong hindi ko kailanman nakita sa kanya noong kami ay magkasama pa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. Hindi pinapansin ang mga dila ng apoy na dumidikit sa kanyang damit. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na kutsilyo. Bawat segundong lumilipas ay parang isang taon habang pilit niyang pinuputol ang makakapal na lubid na nakatali sa aking mga braso at binti. "Adrian, umalis ka na! Mapangalib dito!" Pagmamakaawa ko, habang ang aking boses ay halos pabulong na dahil sa usok. "Hindi kita iiwan, Elena. Hinding-hindi na muli." Tugon niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinuputol ang huling bahagi ng lubid. Nang makalaya ako, agad akong binuhat ni Adrian. Ngunit bago kami makahakbang patungo sa exit, hinarangan kami ni Lucas na may hawak pa ring baril. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Sa tingin niyo ba ay makakaalis kayo ng buhay?" Bulyo ni Lucas. "Kung mamatay ako, isasama ko kayong dalawa." Ngunit hindi natinag si Adrian. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sariling telepono. "Lucas, huli na ang lahat. Tumingin ka sa screen na ito." Ipinakita ni Adrian ang kanyang telepono na kasaluku, yang nasa isang live broadcast mode sa opisyal na pahina ng Monteverde Real Estate at Astra Global. Libu-libong tao ang nanonood sa bawat segundo ng pangyayaring yon. Ang mga mamamahayag na nasa labas ng bodega ay nakakonekta sa feed na ito. Lahat ng sinabi mo kanina, lahat ng pag-amin ni Sofia tungkol sa pagsabotahe sa Bulacan at sa pagnanahaw ng pondo, narinig ng buong mundo. Malamig na sabi ni Adrian. "Wala ka nang mapagtataguan, Lucas. Ang buong bansa ang saksi sa krimen ninyo." Natigilan si Lucas. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang gumaba habang napagtatanto niyang wala na siyang takas mula sa batas at mula sa mata ng publiko. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. "Elena! Ilag!" sigaw ni Adrian. Isang dambuhalang poste ng kisame na binalot ng apoy ang biglang bumagsak patungo sa akin.
Nang walang pag-aalinlangan, itinulak ako ni Adrian palayo at siya ang sumalo sa bigat ng nagbabagang kahoy. Isang marahas na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang poste ay tumama sa kanyang kanang balikat at binti. Adrian! Pagsigaw ko. Mabilis kong sinubukang buhatin ang nagbabagang kahoy, hindi pinapansin ang paso sa aking sariling mga kamay. Sa tulong ng aking huling lakas, nagawa naming itulak ang poste ng bahagya. Ang jacket ni Adrian ay nagsimula ng masunog. Agad ko siyang hinila palayo sa bumibigay na bahagi ng sahig. Ramdam ko ang init ng apoy na dumidikit sa aking balat. Ngunit mas matindi ang takot na nararamdaman ko para sa lalaking nasa aking mga bisig. Adrian! Gumising ka! Pakiusap! Huwag mo akong iwan! Pagsusuma mo ko habang pilit ko siyang kinakaladkad patungo sa maliit na liwanag sa dulo ng usok. And butas na nilika ng mga bumbero mula sa labas. Sa huling sandali, bago tuluyang gumanap ang pagbagsak ng buong bubong ng bodega, isang pangkat ng mga rescuer ang pumasok at tinulungan kaming makaalis. Paglabas namin sa malamig na hangin ng gabi, ang dambuhalang pagsabog ay narinig sa aming likuran. Ang bodega ay naging isang malaking tumpok ng nagbabagang bakal at abo. Bumagsak ako sa damuhan, hinihingal, habang ang mga medic ay mabilis na inasikaso si Adrian. Nakita ko ang mga pulis na pinalilibutan sina Sofia at Lucas. Si Sofia ay nakaluhod sa lupa. Gulo-gulo ang buhok at punit-punit ang damit. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, tanging kawalan at pagkabaliw na lamang ang natira. Hindi ito maaari. Ako ang reyna ng Monteverde. Hindi niyo ako pwedeng pusasan. Sigaw niya habang pilit siyang isinasakay sa mobile ng pulis. Si Lucas naman ay tahimik na. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo habang nakatitig sa screen ng mga reporter na nagpapakita ng kanyang mukha bilang pinakahuling kriminal ng bansa. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Sumama ako sa ambulansya ni Adrian. Hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay habang ang mga nurse ay nagkakabit ng oxygen mask sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Pilit akong tinitingnan sa gitna ng kanyang hirap. Elena! Bulong niya. Halos hindi marinig sa ilalim ng mask. Dito lang ako, Adrian. Huwag kang magsalita. Ligtas na tayo. Sabi ko, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang berdeng sing-sing ng jade sa aking daliri. May mga gas-gas na ito mula sa apoy. Ngunit nananatili itong matatag. Napagtanto ko na ang singsing na ito ay hindi lamang simbolo ng yaman o kapangyarihan. Ito ay simbolo ng pag-ibig na dumaan sa pinakamatinding apoy, nasunog, ngunit nanatiling buo. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Adrian sa emergency room. Naiwan ako sa malamig na pasilyo, mag-isa, suot ang damit na amoy usok at dugo. Dumating si Ate Ramon at ang ilang tauhan ng Astra upang aluin ako. Tapos na, Elena, mahinahong sabi ni Ate Ramon. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang pangalan mo ay tuluyan ng nalinis sa harap ng publiko. Ikaw na ang kinikilalang bayani na nagligtas sa Monteverde mula sa mga linta. Tumango ako. Ngunit ang aking isipan ay nasa loob ng silid kung saan ipinaglalaban ni Adrian ang kanyang buhay. Ang tagumpay na ito ay may napakamahal na kapalit. Lumipas ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Stable na siya, Ma'am Helena. Ngunit matatagalan ang kanyang paggaling dahil sa mga burn at injuries sa kanyang balikat. Mapalad siya dahil ang jacket na suot niya ay nakabawas sa pinsala ng apoy. Nakahinga ako ng maluwag. Pumasok ako sa ICU ng mag-isa. Tahimik ang silid, tanging ang tunog ng heart monitor ang maririnig. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama at muling hinawakan ang kanyang kamay. Dahan-dahan kong kinuha ang singsing ng jade mula sa aking daliri. Inilagay ko ito sa kanyang palad at isinara ang kanyang mga daliri. Brian,
Ibinibay ko ito sa iyo hindi bilang tagapagmana ng kumpanya, Adrian. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang maputlang mukha. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil alam kong ikaw ang tanging tao na handang mamatay para sa akin, tulad ng ginawa ng iyong ina para sa iyo. Alam ko na sa pagising niya, hindi na kami ang dating Elena at Adrian na puno ng lihim at sakit. Kami ay dalawang tao na bininyagan ng apoy, handang harapin ang bukas ng may katotohanan at danggal. Isang buwan matapos ang malagim na sunog sa bodega, ang gusali ng Monteverde Real Estate ay muling nabalot ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang marangyang party ng mga elite, kundi para sa isang mahalagang anunsyo na magpapabago sa kasaysayan ng kumpanya. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng CEO office. Ang silid na dating pinapangarap ko lang na silipin. Suot ko ang isang kulay asul na terno, maayos ang pagkakaayos ng aking buhok, at sa aking mukha ay wala na ang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ako na si Helena Cruz, ang babaeng dumaan sa apoy upang bawiin ang kanyang karangalan. Pagpasok ko sa press room, ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasalubong sa akin. Narito ang mga mamamahayag mula sa malalaking network, ang mga dating board members na noon ay humahamak sa akin, at ang publiko na saksi sa aking pagkakakalugmok at muling pagbangon. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ko. Ang aking boses ay malinaw at puno ng awtoridad. 3 taon na ang nakalilipas, ang pangalang Elena Santos ay kinaladkad sa putikan ng kasinungalingan. Ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan upang ipahayag na ang katarungan ay hindi natutulog. Ang Monteverde Real Estate ay hindi na magiging kasangkapan ng kasakiman. Sa ilalim ng Astra Investment Group, ibabalik natin ang kumpanyang ito sa tunay nitong layunin, ang magbigay ng disenteng tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Ate Ramon na nakangiti ng may luha sa mga mata. Tila ba nakikita niya ang espiritu ni Doña Sofia na nagdiriwang kasama namin? Matapos ang press conference, nagtuloy ako sa ospital upang sunduin si Adrian. Nakalabas na siya sa ICU at kasalukuyang sumasailalim sa physical therapy para sa kanyang balikat. Pagpasok ko sa kanyang kwarto, naabutan ko siyang nakatingin sa bintana, hawak ang berdeng singsing ng jade na ibinigay ko sa kanya noong gabi ng sunog. Elena, tawag niya nang mapansin ako. May mahinang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit bakas pa rin ang kapaguran sa kanyang mga mata. Handa ka na bang umuwi? Tanong ko habang tinutulungan siyang isuot ang kanyang jacket. Elena, tungkol sa kumpanya, simula ni Adrian, iniabot niya sa akin ang singsing. Gusto ko malaman mo na formal na akong nagsumite ng resignation bilang CEO. Karapat-dapat lang na ikaw ang mamuno sa Monteverde. Ikaw ang nagligtas dito. Ako, gusto ko munang humanap ng kapayapaan sa malayo. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Kinuha ko ang singsing mula sa kanyang palad. Ngunit hindi ko ito isinuot sa sarili kong daliri. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahan itong ibinalik sa kanya. Adrian, ang Monteverde ay pamana ng iyong ina. Hindi ko ito kinuha para itaboy ka, mahinahon kong sabi. Gusto kong manatili ka, hindi bilang CEO na kinokontrol ng board, kundi bilang partner ko. Isang kumpanyang pinapatakbo ng 2 taong natuto na mula sa kanilang mga pagkakamali. Sabay nating itatayo ang pangarap ni Doña Sofia. Nagkatitigan kami. Sa sandaling yon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw. Partner? Pag-uulit niya. Partner? Pagkumpirma ko ng may ngiti. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit ng mag-isa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo kami ni Adrian sa tapat ng puntod ni Doña Sofia, sa isang tahimik na sementeryo sa Tagaytay. Ang paligid ay puno ng mga sariwang, bulaklak ng white jasmine, ang paborito niyang bulaklak.
Ang kumpanya ay muli ng matatag at ang mga proyektong pabahay para sa mga mahihirap ay kasalukuyang ang ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Sina Sofia at Lucas ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang habambuhay na pagkabilanggo. Balita ko ay tuluyan nang nawala sa katinuan si Sofia sa loob ng selda. Patuloy na sumisigaw ng mga pangalang wala na sa kanyang buhay. Ang karma ay dumating sa kanila ng walang labis, walang kulang. Alam mo, Elena, sabi ni Adrian habang inilalagay ang isang buket ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng kalayaan. Yung walang kailangang patunayan sa kahit kanino, kundi sa sarili ko lang. Tumingin ako sa kanya. Mas malakas na siya ngayon at ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbalik na. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at kinuha ang aking mga kamay. Elena, 4 na taon tayong nagmahalan sa tago. 3 taon tayong nagkasakitan sa malayo at 1 taon tayong nagtulungan bilang magkaibigan. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngayon, gusto kong simulan ang susunod na kabanata ng buhay ko nang wala ng lihim, wala ng takot at wala ng pag-aalinlangan. Inilabas niya ang berdeng sing-sing ng jade, ang sing-sing na naging saksi sa aming buong paghihirap. Ngunit sa tabi nito ay may isa pang sing-sing, isang simpleng gintong banda na may kumikinang na diamante. Elena Santos, sa harap ng aking ina at sa harap ng Diyos. Maari ba kitang maging asawa? Hindi bilang sekretarya, hindi bilang business partner, kundi bilang kabiyak ng aking puso habang buhay? Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa sakit. Ito ay mga luha ng kagalakan at kapayapaan. Oo, Adrian, sagot ko ng may buong pagtitiwala. Oo. Habang isinusuot niya ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang isang malakas na ihip ng hangin na tila ba isang mainit na yakap mula kay Doña Sofia. Ang aking paglalakbay mula sa isang hamak na sekretarya patungo sa pagiging isang matatag na babae ay natapos na. Nakuha ko na ang katarungang ipinaglaban ko, ang posisyong pinaghirapan ko at ang pag-ibig na nararapat para sa akin. Ang aking pangalan ay Elena Santos Monteverde. At ito ang aking kwento. Isang kwento ng dangal na hindi kailanman matitibag at puso na hindi kailanman susuko.